dapat namin ipaglaban magmula pa noon hanggang ngayon. Sara Duterte pa rin kami. Hindi kami sa pera-pera lang. Kahit saan kami makarating. Ganun talaga ang punong hitik sa bunga, pinupukon. Kapag sikat ka, bukpukin ka talaga nila para pababain ka. Kaya dapat buksan natin ang ating mga mata, paglaban natin si Inday Sara. Kahit anong mangyari. Si Inday Sara, mahal ang mga taong mahirap na katulad natin. Umupa din ng bagyo. Hindi naman palaging bagyo eh. Sa buhay ng isang tao, dumadaan talaga tayo sa mga pagbabatikos. Hindi ako naniniwala na kaya nilang pagbagsakin si Inday Sara. Dahil mula sa Davao hanggang dito sa Maynila, walang ginawang kawalang hiyain si Inday Sara. Nasa puso na ni Inday Sara ang pagtulong sa amin na pinabatikos nila hanggang ngayon. Tayong mga mahirap, palagi na lang tayo pinabatikos. Palagi na lang tayo pinuputsya. Kaya masasabi ko, ipaglaban natin si Inday Sara. Do or die, Inday Sara ko. Sinabi ni Mayor Basti Duterte na kung wala na pagmamahal si BBM sa bayan, ay mag-resign na lang siya bilang presidente. Isa ako sa supporter ni BBM. Sakali man, ganun ang nararamdaman ng tao na dapat mag-resign siya dahil wala naman siyang ginawa. Dapat pagbigyan muna natin ng tao kasi sandaling taon pa lang naman siya, ilang taon lang naman siya nakaupo. Hindi pa naman tapos ang termino niya para patunayan niya na dapat siyang umupo. Huwag naman niyang sayangin ang boto ng mga sambayan ng Pilipino. Sakali man, yun ang opinion nila na pag-resignin nila si BBM. Nasa kanila yun. Pero sa akin, wag muna. Kasi hindi naman lahat ng opisyalis na uupo agad-agad. Ano yun? Ding, bato, darna, magic. Lahat nasa kamay mo na, gagawin mo. Hindi, wag. Pagyan mo natin, gumawa sila ng kaputihan. Dapat mahalin nila yung tao. Niluknok nila para magsilbi. Huwag naman ganon. Dapat namin ipaglaban magmula pa noon hanggang ngayon. Sara Duterte pa rin kami. Loyalist kami. Hindi kami sa pera-pera lang. Kahit saan kami makarating. Inday Sara pa rin. So, ano masasabi niyo ma'am kasi may panibagong balita na naman nalabas ngayon na sinasali si VP Inday sa kaso dyan sa ICC. Ganun talaga ang punong hitik sa bunga, pinupukon. Tandaan mo, sinabi ko noon sa'yo, diba? Kapag sikat ka, bukpukin ka talaga nila para pababain ka. Hindi naman kami matitinag eh. Kami pa ba? Noon pa man hanggang ngayon, Sara Duterte pa rin kami. Dito naman marami kasing naninira kay VP Inday, merong nananawagan resign VP Inday bilang DepEd Secretary kahit nangunguna naman ito sa mga survey. Di ba noon ganun din ginawa nila kay Cory Aquino? Malangit nawa ang kaluluwa. Pinababa nila, di ba hindi na ba na nila, hindi sila nagtagumpay. Ganon din, mga magaganda, binabato nila. Okay lang po. Maliban sa mga pangit na gawain, wala namang tayong nakikita ang ginawa nilang masama. Kaya, dapat buksan natin ang ating mga mata, paglaban natin sa Inday Sara. Kahit anong mangyari. Dahil Inday Sara, mahal ang mga taong mahirap na katulad natin. Ma'am, matanong ko lang po, may ano po masasabi niyo sa People's Initiative na inimbestigahan ngayon nga po sa Senado at nagkakaroon nga raw po yan ng bayaran. Ano pong komento niyo po doon? Umupa din ng bagyo, hindi naman palaging bagyo eh. Sa buhay ng isang tao, dumadaan talaga tayo sa mga pagbabatikos. Hindi naman lahat ibibigay sa atin ng Panginoon na maganda ang ating buhay. Dadaan talaga tayo sa bagyo. Lahat mapapagdadaanan ni Inday Sara yan. Lahat magiging successful. Yun lang, dahan-dahan lang sa proseso. Idaan natin sa proseso. Lahat naman tayo magtatagumpay. Hindi ako naniniwala na kaya nilang pagbagsakin si Inday Sara. Dahil mula sa Davao hanggang dito sa Maynila, walang ginawang kawalang hiyain si Inday Sara. Yun nga lang, naging nasa puso na ni Inday Sara ang pagtulong sa amin na pinabatikos nila hanggang ngayon. Diba? Tayong mga mahirap, palagi na lang tayo pinabatikos. Palagi na lang tayo pinuputsya. Kaya, masasabi ko, ipaglaban natin si Inday Sara. Do or die, Inday Sara ko.
So ma'am, bakit po nakikita ko po sa inyo na talagang mahal na mahal niyo po si VP Inday at ang mga Duterte. So ano pong pinagugutan natin ba't gano'n lang po ang katindi yung ating suporta? Hindi lang ako Bisaya. Lumaki pa ako sa Mindanao. Ganun na lang ang pagmamahal ko kay Inday Sara. Dahil naging kapitbahay sa naging kapitbahay siya ng kaklase ko noong high school. Pangalan ko yan. Kaya Jordan pa rin. ang pinagkukutan ko bilang isang ina na Diba kumagawa ka rin? Duterte, Sara Duterte. ng bansang Pilipinas Ba, siyempre. so ganun na lang din ang pagtingin ko kay Inday Sara. Kasi wala naman ako nakikita gawa niya. 500, ito 1,000. Lahat natin siya. O dito kay natin. Facebook page na. Hindi yung agad-agad. Ang gagawin natin, hindi pangungit siya. Subukan mo naman si Vice Presidente. Hindi naman lahat ng pagkakataon na sandaling pagkaupo, husgahan namin kagad siya. Huwag yung agad-agad husgahan natin siya. Kaya ako pag walang picture, di nagkilala. Bago lang siya umupo, di ba? Yan natin ang pagkakataon. Ma'am, nakikita ko po sa inyo na talagang very emotional po at naluha po kayo. Ano pa man. Kasi ganun talaga ako magsalita. Pag mahal ko ang tao, mula sa puso, mula sa siwa. Ma'am, pwede mo magtanong? Di ko taga Davao po kayo, ano? Hindi, Mindanao. Mindanao. Taga Mindanao. Ako po yung vlogger din ng Duterte. Master Judea. Sa mga ibinabatong ngayon, kay Pulong Duterte, kay Pangulong Duterte, yung binabato ni Las Cañas ngayon, ano po masasabi niyo doon? Na ang Duterte daw ay mga mamamatay tao. Simple lang. Kasi, yung ginawa nilang yun, pinapakita lang nila ang isang tao gumawa ng matuwid. Hindi naman lahat ng pagkakataon na tayo ay naging mabait, na wala na tayong ginawang makasalanan. Ginawa nila, pagpatay sa tao na may dahilan. May magandang dahilan. Kung meron man. Oo. Hindi yung pagpatay, basta na lang gusto nilang pumatay. May magandang dahilan kaya sila pumatay. May magandang bunga para pumukaw sa atin. Ano po yung pangalan niyo ulit na? Leslie. Leslie. Leslie po. Opo. So, maraming salamat po na. So, medyo emotional kayo ngayon. Naluluwa-luwa pa kayo habang nagkukwento. Pero Opo. pag ako nagsalita mula sa puso ko, Opo. mahal ko si Sara. Mahal ko si Inday Sara. So, yun nga po, talagang ramdam namin talaga yung conviction Kasi niyo. naging ina si Sara, inarito ko. Opo. Siya naging nanay ng DepEd ngayon. Nakatulong siya sa mga estudyanteng mahihirap. Sana ipagpatuloy niya yun. Ayun. Huwag siyang magpapadala sa pag-uusya ng tao, sa pagbabakas ng tao. Pagbigyan. Tuntungan ko po yung answer niyo na kanina, no? Kasi dating issue na yan, yung kay Las Cañas, binabalik lang ngayon, nire-recycle. Sabi nga ni VP Sara, bagong script daw. No? So, dati wala naman si VP Sara dyan, ngayon dinadamay na nila. Alam mo kung bakit? Dahil hindi nila kaya si VP Sara. Parang ganyan. Tumpak yun. Yun ang totoo doon. Kaya na sinasabi ko sa iyo. Pag ito lang yung sinabi ko, magdadas ko sinasabi. Ito kang puno, hitik sa bunga, pinupukol nila. Yun. Opo. Inggit. Number 1, inggit. Yun ang numero una talaga. Pag-inggit kayo, pikit. Kaya marami na lang sa atin. Buha kayo ng kabutihan sa kapwa nyo para maging legacy ng buhay nyo. Para maling kayo ng kapwa nyo. Diba? Pa, isa. Mamahalin kayo ng kapwa nyo, ng taong bayan. Mamatay ka man mo, hindi ka duduraan. Ipakita mo yung gawa, hindi lang gawa. Hindi lang salita. Citizen na. Opo. May ginawa ko sa barangay ko, may ginawa ko sa bahay ko. May gagawin din ako. Opo. Bago man lang ako mamatay, mawala sa mundo. Inday Sara, lumalatay sa puso sa dumo. Maraming salamat po sa pagsuporta. Sama-sama tayo. Meron pa, wait lang, kamo naman is. Ano masasabi niyo po sa panawagan ni Mayor Basti Duterte na mag-resign si PBBM kung wala na siyang pagmamahal sa bayan? Madalas naman ganun ang ginagawa nila, pinag-resign nila yung tao. At madalas naman ginagawa nila, noon pa man si Marcos, di ba noon pinag-resign nila? Nag-resign ba si Marcos? Hindi. Dahil mahal ni Marcos ang bayan natin. Ganun din dapat si Sara. Huwag siyang mag-resign. Patunayan niya, hindi siya nagkamali sa ginawa niya.
Noon ayaw niyang tumakbo, katulad sabi ni Sir Daniel, ayaw niya tumakbo, pinilin lang namin sa niya. Nandiyan na siya, nakaupo na siya. Isulong niya ang kabutihan niya sa kapwa, ang pagmamahal niya sa tao. Di ma'am yung ano, di ba kasi, yung kung napanood niyo po yung sinabi ni Mayor Basti Duterte na kung wala na pagmamahal si BBM sa bayan, ay mag-resign na lang siya bilang presidente. Ano pong, ano pong komento niyo doon sa mensahe ni Basti Duterte? Totoo lang, si BBM isa ako sa supporter ni BBM. Sakali man, ganun ang nararamdaman ng tao na dapat mag-resign siya dahil wala naman siyang ginawa. Yun ang salita nila, hindi ako. Pero dapat pagbigyan muna natin ng tao kasi sandaling taon pa lang naman siya, ilang taon lang naman siya nakaupo. Di pa naman tapos ang termino niya para patunayan niya na dapat siyang umupo. Huwag naman niyang sayangin ang boto ng mga sambayan ng Pilipino. Sakali man, yun ang opinion nila na pag-resignin nila si BBM. Nasa kanila yun. Pero sa akin, wag muna. Kasi hindi naman lahat ng opisyalis na uupo agad-agad. Ano yun? Ding, bato, darna, magic. Lahat nasa kamay mo na, gagawin mo? Hindi, wag. Pagyan mo natin, gumawa sila ng kaputihan. Dapat mahalin nila yung tao. Niluknok nila para magsilbi. Wag naman ganon. Pagbigyan natin. Bakit sino man sa inyo? Wag yun love at first sight. Pagkatapos, hiwalay agad, di ba? Dapat pag-aralan nyo mahalin ang isang tao. Mahalin nyo yung bayan nyo. Mahalin nyo yung kapwa nyo. Pagtanim kayo ng pagmamahal. Hindi puro galit ang nasa puso nyo. Di ba? Sige, Kabina, salamat. Thank you po, ma'am. Ingat po. Salamat po. Oh, yan, nag-emotional si nanay, no? Si ma'am, na talagang tumulo po ang luha, mga kababayan. Kitang-kita po natin. Talagang tumulo po ang luha. Iyak po talaga. So, yan po. Salamat muli, mga kababayan ko. At huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-share din po at mag-likes para po talagang lagi po kayo updated sa lahat ng ating mga update dito po sa ating pinapakitang mga ganap, no, mga kababayan ko. Salamat po.